What's up mga padyak? Welcome back again sa aking YouTube channel. So sa video to ay muli tayo nagbabalik dito sa Naragsak Bike Shop para i-feature tong si Giant Content. Kung naghahanap kayo ng road bike na galing kay Giant at budget na budget pa, ito yung ma-recommend ko para sa inyo. Mamaya namin natin yung specs niya, yung timbang niya at yung price niya. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pag-turn on muna rin ang notification bell para lagi ka updated sa mga latest road bike dito sa market na mga binabike check natin. So tara mga padyak, simulan natin ito. So ito na yung bike check natin mga padyak dito kay Giant Content na road bike. Simulan natin yung pag-bike check dito sa kanyang frame. Yung material na ginamit dito sa kanyang frame is naka aluminum alloy 6061. Tapos sa kanyang size dito kanyang frame, mula dito sa kanyang BB shell, dito sa kanyang seat tube, ayan. Ito ay size 56 mga padyak ha. Size 56 cm. Bagay ito sa mga may height na 5'10", 5'11", pataas. Ayan siya. Tapos sa kanyang top tube size, ito ay nasa 56 to 58 din. Ayan. Tapos yung kanyang decals dito ay simple-simple. Sa kanyang down tube, dito nakalagay yung kanyang branding na Giant. Itong kulay nito kanyang frame is naka gloss type na kulay black. Tapos sa kanyang mga decals is naka kulay silver na gloss type din. Sa kanyang down tube din, dito nakalagay yung kanyang lagay na kanyang battle cage. Dalawa yan, isa dito sa kanyang down tube, isa rin dito sa kanyang seat tube dito. Sa kanyang pagka-welding, hindi pa smooth welding yan, pero parang smooth na rin to dahil hindi lang ganun kakinis, no. Sa kanyang head tube, naka non-tapered pa to. Nasa 44 to 44 mm itong sukat niya. Sa kanyang top tube, meron siyang ICR dito. Dito tumaan yung kanyang cable para sa kanyang RD sa likod. Dito na sa kanyang top tube, dito nakalagay yung kanyang model na Content. Ayan. Yung kanyang tubings dito ay pabilog siya na manipis. Ayan. Sa kanyang seat clamp is naka Allen type na seat clamp. Wala siyang brand. Diameter nito is naka 31.6. Tapos sa kanyang seat post is naka 27.2. Kaya ba naman to na 350 mm. Naka seat back ito kaya seat post. Pero naka Allen type na rin to. Kaya matibay na matibay ito. Tapos sa kanyang saddle is naka Giant approach na saddle. Meron siyang butas dito sa gitna. At yung kanyang cushion dito ay malambot naman. Kaya very comfortable na rin. Ito ang saddle mga padyak ha. Sa kanyang release dito ay bakal pa yan para masiguradong matibay. Ayan. Tapos sa kanyang drive-train setup naman, yung ginamit sa kanya is naka Shimano Claris na 8-speed. Tapos yung ginamit na crankset sa kanya is naka square type na pang road bike na crankset. FSA Tempo yung ginamit dito. 170 mm itong haba ng kanyang crank arm. Yung kanyang chainring dito is naka 5 volts na chainring. 110 BCD. Naka silvery ito kanyang bottom bracket. Tapos sa kanyang chainring is naka bakal pa to. Kanyang ratio is naka 50 teeth yung pinakamalaki. Yung second chainring naman niya ay nasa 34 teeth. Sa kanyang FD is naka Shimano Claris na rin to. Ayan. Tapos sa kanyang chain is naka KMC na chain X8. Ito kanya model pang 8-speed to. Tapos sa kanyang chainstay, wala siya nakalagay. Meron siyang protector dito na nagsisilbing chain guard. Tapos sa kanyang RD is naka Shimano Claris 8-speed. Yung kanyang pulley is naka hindi pa oversize. Pero yung kanyang cage dito ay medyo long cage na rin siya mga padyak ha. Sa kanyang cogs is naka cassette type. 11 teeth yung pinakamaliit. And yung pinakamalaki naman ay nasa 34 teeth na cassette type. Yung brand nitong kanyang cassette is naka Shimano. Ayan siya mga padyak. Kita-kita. Shimano Hyperglide yung kanyang cassette dito. Tapos yung kanyang shifting performance naman. Ito yung kanyang shifting performance. Tingnan natin kung smooth nga ba itong si Shimano Claris na may KMC na chain and Shimano na cogs. Ayan, Shimano Claris. Ayan siya mga padyak ha. Kada pihit ko naman sa STI ay umaakit naman na mabilis yung kadena. Wala namang gaanong delay. Basta naka-counter maayos. Ayan siya. Sa kanyang back pedal. Wala siyang back pedal mga padyak ha. Wala siyang back pedal issue. Wala sa pinamalaking cogs na. Ayan. Expansive. Ayan siya.
Yung ship din dito mga kapadyak ay responsive naman basta nakatotor maayos. Sa wheelset naman na ginamit dito kay Giant Content, sa rims tayo magsimula. Yung rims na ginamit dito is naka Giant rims na rin to. Tapos sa kanyang gulong is naka 700 by 28C na gulong. Giant na rin yung ginamit dito mga kapadyak. Flat guard yung ginamit sa kanya. Ayan o, kitang kita. 700 by 28C na Giant. Tapos sa kanyang spokes is naka stainless steel na spokes. Bilangin natin kung ilan yung spokes niya dito. Ayan, 4, 8, 12, 16, 24 pieces mga kapadyak na stainless steel na spokes. Kaya magana rin to. Tapos sa kanyang hubs na ginamit sa kanya is naka-cassette type. Wala siyang brand no, pero silbihin na rin to. And naka-quick release. Ayan siya. Tapos sa kanyang brakes na ginamit sa kanya is naka-rim brakes. Ang brand nito ay Tektro. Sa wheelset naman na ginamit dito sa harap ay kagaya ng nasa likod. Giant na gulong, 700 by 28C, tapos giant na rims, and 24 pieces na stainless steel na spokes. Tapos sa kanyang hubs is wala siyang brand pero naka-silver na rin ito mga kapadyak ha. Ayan. Tapos sa kanyang rims ay meron siyang reflector no. Tapos sa kanyang fork naman is naka-rigid fork. Ang brand nito ay Giant. Tapos yung material na ginamit dito is naka-alloy na rin yan mga kapadyak. Tapos sa kanyang brakes is naka-rim brakes. Wala siyang brand. Pero siguro Tektro na rin to mga kapadyak ha. Dahil yung sa likod ay Tektro rin. Sa drop bar naman na ginamit dito kay Giant Content is naka-alloy na drop bar. Ayan siya. Tapos sa kanyang stem is wala siyang brand. Ayan, wala rin siyang brand dito mga kapadyak. Pero yung haba nito ay naka 110mm and 31.8 yung kanyang clamping size dito sa kanyang drop bar. Sa kanyang ilalim na kanyang stem ay may 4 na spacer dito at yung isa ay pa-volcano type. Sa kanyang headset, malamang sa malamang ay naka-ball bearing rin to or seal bearing na. Sa kanyang STI naman is naka Shimano Claris. Ayan, kitang-kita. Para to sa kanyang RD. Ayan, Shimano yan mga kapadyak. Ayan yung kanyang bartik dito na rubber. Sa kabila naman is yung kanyang Shimano Claris din na STI. Para naman to sa kanyang FD. Ayan siya mga kapadyak. Kitang-kita naman kung gaano kaganda itong si Giant Content. Sa timbang naman itong si Giant Content na 2022 model, yung nakuha natin ay 10.00 kg. Saktong 10 kg mga kapadyak. Napaaga na rito para sa stock na pyesa na nakalagay dito kay Giant Content. Kung gusto nyo pang gumaan to mga kapadyak ay i-upgrade nyo yung kanyang crank. Kung budget naman kayo, crank yung i-upgrade nyo dito. Pero kung gusto nyo talaga mapagaan to, i-upgrade nyo dito yung crank and yung kanyang wheelset no, para mas lalong gumaan itong si Giant Content. Anong masabi niyo mga kapadyak? I-comment nyo na sa ibaba yan para mapag-usapan natin yan sa comment section. Ayun no, kitang-kita 10 kg. At yan yung bike check natin dito kay Giant Content na 2022. Anong masasabi nyo sa specs niya mga kapadyak? Sa kanyang timbang na 10 kg na sakto mga kapadyak ha. At yung price pa nitong si Giant Content na 2022 dito sa Naragsak Bike Shop ay ilalagay ko na lang sa screen. At yung kanilang contact number and yung kanilang bike shop location. Ilalagay ko na yung kanilang full details sa description box below natin. Para naman sa mga gustong mag-avail dito kay Giant Content at wala pang pang-cash, ay nag-accept naman sila dito ng home credit. Ayan siya mga kapadyak. Through GCash din and through online banking. Kaya naman kung interested kayo mga kapadyak, ay ilalagay ko lang yung kanilang FB page sa description box below natin and yung kanilang contact number. Kaya kung nagustuhan mo yung video ito, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para nagka-updated sa mga latest road bike sa market na mga binabike check natin. So hanggang dito na ang video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.